to, ikaw. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong itakuhin. Nasa natili akong kapal sa pananampalataya. Amen. Kaya't naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa buhay nito ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarong ng mundo, ang siyang magpapatong sa akin ng korona. Amen. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nalalagay sa kanyang tulungan. Yeah. Ito pastor yung sa 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban at tapos ko ng dapat kong takutin. Amen. Nanatay akong kapat sa pananampalataya. Ito pastor, ito yung ano ni Lord na kailangan tayo. Huwag mawala yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Kasi pag once na yung pananampalataya natin, lagi lang nandiyan. Hindi niya tayo pababayaan. Kailangan, din natin, paglaban natin kung yung ng Diyos, yung will sa atin ni Lord sa ibang tao. Yung mga salita niya, yung mga will niya na gusto niyang mangyari sa mga anak niya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na iyon. Tapos ito pastor, yung gantimpala kasi, pero hindi naman tayo pastor ako, siguro kasi syempre tayo ni Lord. Pero pastor, yung gantimpala na yun yung sa atin ni Lord, yung parang yung gantimpala na yun kasi nananampalataya sa kanya ng gusto. Yun yung kalooban ng Diyos sa atin eh. Kasi hanggat tayo nananampalataya tayo sa kanya, nakikinig tayo sa mga salita niya. Amen. Talagang niya tayo eh. Amen. Tapos Panginoon na siyang makatarungan ako, na siyang magpapatong sa akin ng corona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nanlalabig sa kanyang pagbabalik. So, pastor, ito yung pagbabalik ni Lord, na kailangan, pag once na bumalik siya, huwag matanggal yung pananampalataya mo sa kanya. Kasi, pag once na natanggal kasi yung pananampalataya mo kay Lord, maano ka na naman, babalik ka na naman sa ulo. Kaya yung pagbabalik ni Lord, dapat ito maging masaya tayo. Amen. Pagbabalik ni Lord. Kasi, ito na yung makikita na natin siya, makakasama na natin siya. Saka yung, saan doon, nasa dulo ng dila ko eh. Ito na yung hintay ni Lord. Bless na tayo ni Lord kung yun na yung moment na hinihintay mo na inaasam-asam. Opo. Yan. Yun na, tama. Palakpakan natin siya, ang ganda yung promise ni Lord dyan. Oo, kahit ulit-ulitin mo. Ate Grace na muna. Kahit ulit-ulitin mo, mamaya si Brother, si Pangulit, ang makalakuha sa Oo, hindi magka-insight yan siya. Ang Madali ganda. lang yan, dala lang madali. Kasi Pastor daw. Ay, si Pastor. Ate Grace. kaya nga, sana makasali si Chine kasi maganda yung mga insight. Parang sinideclare mo ah. Pero talaga, babe. Mamaya, i-receive ni Ate Grace Okay, yan. sis Grace. Pastor ako sa Ate Grace ba yan? Kamatayan. Nalala ko Kung yung ating pananampalataya bago tayo namatay. Mm. Ito yung sinabi ng Panginoon. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y, ito pa na tayo Mali mag-uusap. ba? 7 to 7 8. and 8. 7 and 8 natin. Pinagbuti ko. 7 and 8. Oo. Kaya, naghihintay sa akin ito. Oo. Pinagbuti ko. Pinagbuti ko ganun. Sinuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat ko. Ito yung sinasabi na pag may namatay na dito sa kanila, natapos niya na ang ganyang tapunan. Yung sinasabi niya. Ibig sabihin nun, patay na talaga. Ngayon, tinitingnan dito na ang aking tapat na pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang unang gantimpala pa rin sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang
magpuputong sa akin na corona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanya. Amen. Ito nga itungkol sa ating pananampalataya bago tayo at namatay. Kasi namatay na tayo, naman nakasimula ka na eh. Wala na tapos na. Kaya ito, habang nabubuhay tayo, kaya kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano yung kanyang aral, kung ano yung kanyang kalooban. Ito nga yung sinasabi ko na 200 daw yan eh. Yung sa ikaw, pastor kanina, na yung isang daan, mayroong naniniwala sa Diyos. Ito namang 100, ito yung mga naglilingkod at sinusunod kung ano yung utos ng Diyos. Yung mga naniniwala na itaan, ang daming tao. Pero yung doon sa naglilingkod at sinusunod ang utos ng Diyos, ay walang 8 lang na tao ang nakakaandaan doon. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya yung mga nakadaan doon sa sinusunod niya at saka naglilingkod siya talaga. Kumbaga, yun talaga ang may putong na sinasabi. Si Pastor Berting, ako sinasabi ko talaga sa kamukang, hindi, siyempre tao lang din na may makasalanan na. Pero si Pastor Berting talaga, may putong talaga sa Panginoon yung si Pastor. Kaya dapat yung si Pastor, hindi ba mabigat ang kaluban nila ni Sister Ian? Kasi, bakit masakit talaga, mawalan ka ng mahal sa buhay, di ba Pastor? Pero kung iisipin mo na ang pupuntahan ng mahal mo sa buhay ay alam mo na kung saan siya alam, kung saan siya nararapat na Kaya pa. ano ka sa kalooban mo, magaan ang kalooban mo. Natapos niya yung kanyang tampuhin na nandoon na siya. Kumbaga nandoon siya. Pero kasi mas masakit siguro na natapos niya ang kanyang tampuhin na ito nga pinakamasakit yan yung sa kabila. Natapos niya ang tampuhin na wala ang buhay niya, walang napararakan. Kumbaga gano'n lang siya. Isa sa mga yung sinasabi ng Panginoon na yung siguro kasi hindi mo siya nakakaama. Kahit sabihin ang believer ka, hindi mo ibig sabihin ang believer ka, hindi ka naniniwala sa Diyos. Naniniwala naman sila, kaya lang, yun yung mga sinaboy sa ano na hindi talaga tumubo talaga. Sinaboy sa mga batuhan, hindi talaga tumubo. Yun ang sinasabi. Kung tapos nagbaging ano pa sila, kumbaga, ang buhay nila, hindi ka man lang, ano ba yan, nabuhay lang sila ng ganun, hanggang sa nawala sila, wala pa rin, Pero, ang Diyos naman talaga ang nakakaalam ng ano, di ba natin talaga ano kung ano sa kalooban. Amen. Kaya, itong sinasabi ng Panginoon dito na habang buhay tayo, talagang kailangan talaga tayo, yan sa atin. Yun na. Yun na. Sini tumatawag. Si ate mo, dito si ate ka. Sini. Bigay mo yung script. Yun. Tulog. Ano? Timothy. Parang inaanti Timothy yun. 4, verse 7 to 8. Tulog yata. Maghihintay sa akin. Princess, good evening ba dyan? Gabi na ba? Kaya sabi, maaga mo sa kanila kasi Bagong isip. 1, 2, 3, 4, 5. Alas 4 pa ng hapon sila. Tulog bagong isip. Isang pasok eh. Pasensya na sa abala. Isang gabi, paggabi siya. Kung nabigay, 4 pala sa akin. Yung scripture natin nabigay na yan. Hindi, ito, isa. Sige. Kaya pala po. Kaya tayo, yung tayong nananalig tayo, na naglilingkod sa kanya, at nag-ano tayo. Pagdating ko, nilihintay na tayo niyan. Kaya, na ano na may, naghihintay na yung corona, kumbaga yung award, Amen. yung award natin. Kaya nag-aaral ka. Pag nag-aaral ka, sipagan mo talaga. Kasi Amen. ang gusto mo yung may award May ka, award. nag-ano ka, na mayroon kang medalya na makukuha. Ganyan din sa pananampalataya natin, na tayo kailangan magsumasig tayo. Masigit pa doon. Sumasalat Masaya. na ano na, pag ano tayo sa pananampalataya natin. Dahil Amen. alam natin sa dulo, may naghihintay talaga sa atin na medal, na hindi Amen. talaga sa atin ang Panginoon. Kaya ito yung ibig sabihin talaga nito. Yung pananampalataya natin bago tayo kunin ng Panginoon ang buhay natin. Kailangan talaga. Okay, ang tao talaga, ganun talaga ang tao. Kumbaga, mahirap pastor, di ba? Mahirap Amen. ako. Pero kung
tayo, nakaano tayo sa nakadepende. Eh, ibig sabihin, nakadepende ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Doon tayo umaasa sa Panginoon. Talaga lahat yan. Amen. Ano talaga natin sa Panginoon. Kasi, wala ka rin pagtatakbuhan. Diyos lang talaga. Amen. Yun ang tatakbuhan ko. Kaya sa Kanya ka na lang nakadepende talaga ang buhay. Lalo sa panahon ngayon. Tama. Sa ganitong panahon natin ngayon. Talagang inidepende mo na talaga ang buhay mo sa Panginoon. Kasi araw-araw na kumikilos ka, hindi mo alam eh. Kung anong mangyayari. Mamaya kunin ka na lang niya. Hindi mo alam. Kaya ang buhay talaga natin ay nakadepende na lang talaga sa Panginoon. Kung ano man ang hirap na dinadanas natin, maging yan ay spiritual o material o ano pa man, o physical, talagang iba ano mo na, Lord, ikaw na ang bahala. Ikaw na, will mo na, yung ano mo susunod talaga sa buhay. Sa iyo mo na pinagkakatiwala ng buhay. Thank you, sis. Ang ganda ng nakapitindi. Tama. Yung paglilingkod, sabi nga, ang ganda pa nga na ilustrasyon ni Sis Grace, no? Sa mga mag-aaral na. Kaya lalo silang naging masipag, lalo silang naging ulos pag-aaral kasi dahil sa award. So, mamaya natin dagdagan yan. Maganda yung nabanggit ni Sis Grace. Mamaya natin masyadong yun. Totoo yun, no? Yun yung sa mga bagay na pansamantala lang. So, bakit ginagalingan ng mga mag-aaral? Kasi nga, mayroong reward, mayroong award. Oo. Mas higit sa Panginoon. Sige, ma'am. Okay, next. Nanay Helen. Excited na ako sa mga iba't ibang ano. Pinagunti ko ang aking Insight. pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito po sabi sa 7 Pastor. Sabi dito ng Panginoon, kung siya ay pinagbuti niya lahat para sa atin sa pananampalataya. Kaya tayo dapat pagbutihan pa rin din natin kung ano yung atin Chapter mga 4, verse 7 to 8. pananampalataya sa Kanya ay higit pa doon ang ating gagawin. Amen. Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng kabutihan. Kaya higit pa doon ang ibibigay natin sa Kanya. Amen. Sa number 8, kaya naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na iyon ang Panginoon na siyang makatarungan hukom ang siyang magpuputol sa akin na magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. Hallelujah. Itong ibig sabihin ito talagang panghahawakan natin. Amen. Hindi natin talagang iwalay sa atin yung mga pananalita dito ng Panginoon. Kaya handaan natin talagang pagbabalik niya. Para dito, bibigyan niya tayo ng kuruna doon sa kanyang kaginharian. Itong sabi niya dito, huwag natin kalilimutan palagi siya. At higit pa natin siyang bibigyan natin siya ng mas higit pa kung ano man sa ngayon ang atin mga hinihingi sa Kanya, ang mga kabutihan na binibigay niya. Mas pagbutihan pa natin ito. In Jesus' name. Ito lang, Pastor. Okay, thank you, sis. Pastor, ang ano ko naman po dyan, yung ano, pakikipaglaban yan eh. Ano tayo lumaban dito sa labanan kasi yan eh, bawat araw meron tayong pinaglalaban. Amen. Meron talaga tayong labanan. Pero, yung sabi nga ng Panginoon nung naano na sa krus ng Kalbaryo, kapag tagumpayan na yan, nasa atin na lang yung aanin natin na talagang
nagtagumpay tayo. Kasi bawat laban natin, kailangan meron tayong tagumpay. May tagumpay dahil sa Panginoon. Anin natin yung ginawa kay Lord na napagtagumpayan niya kahit anong sakit, kahit anong hirap. Pinalo-palo siya. Baliwala sa kanya, pero kung napagtagumpayan, sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na it is finished. Kaya, doon ikumpara natin yung faith natin para sa Panginoon na maging ganun din pa tayo na isipin natin na napagtagumpayan na rin natin yung mga gawa ng kaaway, ng kalaban. Kaya, sa dulo, ang pinaka-ending niya, pag napagtagumpayan mo yung ano mo rito sa mundo, pagdating mo naman dun sa kaharian ni Lord, na lalagyan kanya ng, meron ka talagang crown, may reward ka, may reward ang bawat isa sa atin. Kasi nagawa natin, nagampanan natin yung kalooban ni Lord, yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Na kahit nandito tayo sa mundong makasalanan, na patuloy pa rin tayo sa Kanya. Yun, ayun, lalagyan talaga tayo ng crown kasi makikita naman talaga ni Lord na kung talagang tapat ka sa Kanya. Tiwala ka talaga. Kasi talagang may labanan talaga. Kaya kailangan talaga yung panalangin, yung read your Bible, para mapagtagumpayan natin. Yung pangako ni Lord na bibigyan tayo ng crown, nangyayari yan. Pagkakapit natin sa taas, sasabihin ni Lord, well done, anak, napagtagumpayan. Amen. Yun ang masarap na pakinggan yung marinig ko sa Panginoon. Yun lang po. Ako, pinagbuti, verse 7 hanggang 8, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. Ang observation ko dito, Pastor, yung alam mo, yung mga taong nakikipaglaban sa mundo. Yung observation ko dito, yung mga tao pala na mga nakikipaglaban sa mundo sa kabila ng kahirapan, huwag pala tayong mag-alala kasi darating ang panahon na ang Diyos para ay may reward sa atin. Bibigyan niya tayo ng corona at saka yung ang bibigyan lang naman ni Lord yung mga followers lang niya yung mga nananampalataya lang sa Kanya at yung tapat sa Kanya at yung mayroong pananampalataya kay Lord, yung palagi at saka yung mga nananabik na makita talaga si Lord sa Kanyang pagdating, yung mga ganun. Saka ang application ko dito, Pastor, sa aking buhay, yung kahit na maraming pagsubok, talagang kailangan mo mapagtagumpayan. Amen. Kasi darating ang panahon na yung paghihirap mo dito ay masusuklian din yan ng kaginhawaan. Amen. Ayun yung corona na sinasabi ni Lord dito. Yung corona, parang yan pag sinabi mo kasi yung corona, yung parang precious na bagay. Talagang, pag sinabi mo corona, lahat ng maganda, lahat ng maganda ay mangyayari. At, siyempre, i-reward ni Lord yan. Kung sino yung magtsatsaga sa Kanya at mananatili sa Kanya at tapat sa Kanya, ayun lang yung bibigyan ng reward ni Lord. Yung ganun din, para sa aking buhay, parang ganun din, darating ang panahon na magwawagi din ako. Yes. Amen. Ayun Yes. lang. Amen. Praise God. Amen. Sis Marianet. Sis Marianet. Sis Marianet, paano si Mother Archie? Paliwanag mo lang. Naghihintay na si Sine. Diretso na lang ako. Oo, yung paliwanag mo lang. May para sa akin kasing karanasan. Nabasa na ba? Hindi nakikita. Hindi mo siya makakita. Sa akin kasing karanasan about sa pananampalataya.
ang pananampalataya ay simpleng salita lang pero ang daming napapaloob dyan. Hindi ka pwede nananampalataya sa salita lang. Hindi pwede nananampalataya kasi sa salitang nananampalataya ako. Dapat lahat ng nakapapaloob dyan na kailangan gamitin mo. Amen. Kaya binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos na kapag nanampalataya tayo ay nakakarating tayo at mabigyan tayo ng magandang trono at may mga blessing na darating sa atin dahil yun ang pangako ng Diyos Amen. sa atin para sundin natin ang kaloob niya. Amen. Kasi marami mga tao ngayon na dami ng nalis ng landas ngayon. Ngayon, binigyan tayo ng pag-asa dahil ayaw ng Diyos na makita na mapapahamang ang alinman sa atin. Isa man sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo nilalang ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya binigyan tayo ng mga pagsubok, pero yung iba binabaliwala nila. Normal lang yung dumating sa akin, lalampas lang yun. Pero hindi nila kinuhaan ng alam mo yung parang kuhaan ng yung ito bagbaguhin ko to, yung aral. Dapat sa bawat pagsubok na dumaan sa atin, natin ng aral. Kasi yun ang magpapabago sa ating buhay. Kasi pag parating baliwalain mo yan, normal lang yun, lilipas din yun. Hindi po kasi yun ang tanging gusto ng Diyos. Binigyan tayo ng pagsubok ng Diyos kasi sa bawat pagsubok, kuhaan mo ng lesson. Para yun ang i-apply mo sa sarili mo at para magiging maayos ka. Kasi si God nang nagbibigay sa iyo para ayusin ka eh. Pero ang tao kasi nagbingi-bigihan, walang pakialam. Kasi nagbubulag-bulagan, hindi nakikinig dahil sa katigasan ng ulo. Ngayon, lahat talaga binibigyan tayo ng pasubok. Kasi yun ang laging gustong ipapaano ng Diyos. Pero dahil hindi nila binabaliwala nila, kaya paulit-ulit lang yung pagsubok nila, ikot-ikot. Ang sabi nila, bakit ganun? Hindi na tayo umusad. Hindi na tayo nakakarating sa goal natin. Kasi yung pagsubok na yun, hindi nila ginawaan ng leksyon. Parang teacher, example lang example. Pag hindi ka pa natuto, example pa rin. Oo, pag hindi ka pa rin natuto, example pa rin. Nandun siya nandoon. O, diba? Hindi nakausad. Kasi ganun talaga. Ganun si Lord. Pag hindi ka matuto, andyan ka talaga. Ikot-ikot ka lang sa isang na yan, problema. Bakit yung problema ko dati? Ganito pa rin ngayon. O, di ba? Hindi umusan. Kasi si Lord, mahal tayo lahat. Walang masama, walang lahat mahal tayo. Ang gusto lang ni God, ipakita niya ang disiplina niya na matutunan natin para magiging bumabasok tayo sa loob sa loob ng Panginoon. Step by step yan Kaya tayo binigyan talaga niya ng pag-asa kasi nandun yung goal eh. Ang goal natin, kailangan tatahakin natin. Ang goal natin nasa langit. Kasi hanggat hindi tayo matuto, walang langit magpunta ng Pwede. Ayos. Ay pinaglalaban, may hugot. May laban siya. Lahat naman ang sinasabi yung ganda. Kasi sinabi ni Sis Marinette yung about sa pagtakbo natin, sa paglilingkod. May mga obstacle talaga. Ito yung sinabi ko yung mga pagsubok. Kaya nga, mamaya papaliwanag ko. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ipinaglaban ko ng mabuti. Yes. Pero bago ko, Handa. gusto ko marinig si Brother Rachid sa si Jenny. Si Brother Rachid muna. Yung insight ni Brother Rachid dyan. Ano kayang paglalaban? Sa English kasi napakaganda yan. Sabi na, sa English kasi pag binasa mo, ang ganda yung sinabi niya. I have fought in a good fight in my faith and finish the race. Natutuwa kami kayo mag-unit eh. Take my Na-encourage faith. kami kayo So ang ganda. Ayun, may book na Kaya nga, maganda habang nagbabasa kayo kung mayroong English version, Tagalog, kasi lalo yung manamnaming salita ng Diyos. Kaya panood yung Bible na English. Ayun, Ate. Pinagbuti ko Ayan. Ayan. paglaban. Ayun ang aking Bible na English. Bible, asan? Ayun, Nasa sa lalim iyo na ako. Ate, lalim. Amen. Pastor sa akin dito, trabaho dati. Wala pa akong motor. Talagang laban talaga sa traffic. Tama. Bumit ako. Ang tanda lang. Ang hirap siya. Minsan, pray na lang ako. Yes, sir, Max. Ang dami. Nakadaan sa Halos prayer. nagbabarong. Nagatakbo na sila sa mga Oo. driver. Minsan, alas 7 na, di ba ako nakaupo. Sabi ko, yes, sir. Dadaan yan. Amen. Nakasakay ako, pastor, kaso sabit na. Dati yung pagtitiis. Tama yan. Kasama yan. Kasi nakauwi. Nakauwi ako ng Kasi nakauwi. Nakauwi ako ng May sasakyan pa rin. Okay, sa sorry. Example lang ini yun yung pagtitiis, nakasakay yung prayer. Opo. Kaya naghihintay sa akin ang koronang pala para sa mga buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yun, Panginoon siyang
makatarunong ko. Yan, nagpapatutulong sa akin ng corona, hindi lamang sa akin, hindi sa lahat ng Amen. basta para sa akin, pagtitiis ko na yun. Trabaho, yung araw, kasi tumatagal, dumating siya, anak ko, Amen. lalo akong buhay, yung trabaho, Yes. dagdagan pa lang yung dalawa. Amen. So, yun yung Kaya faith. nga, ayun yung ano sa akin no, talaga, tagal namin pinagkaraan ko eh. Tagal namin bago kami doon. Kaya nga, bakit mag-iway sana kami. Tapos, katwali ko kami dati, simba kami yan, simbang gabi kami lagi pa. Walang sablay yun, kasi gusto namin magkabibi. Tapos, tuwing linggo, simba, kami sana bigyan tayo pa siya. Hindi, ganyan, dalawa. Amen. Amen. Pero pastor ako nung time na ito ko, kumika. Yun na yung Pero crown. ano Oh, ko, yes. hindi ako ano sa'yo. Siyempre. Hindi ako, Father's Day bukas. Ayan, Father's Day na. Happy Father's Happy Father's Day nga pala. Ay, happy Father's Day pala. Happy Father's Day. Yen. Amen. Yen. Yun na yung crown. Hindi pala. Sa bukas pa na yan. Happy Father's pero Amen. Day. sinabi ko nun, Minsan sa mga nung anak ko, nanganak ako, minsan nung makuha sila ng reward sa akin eh. lalo kong Utusan mo, pag ayaw sumunod, Mm. pag bibigyan mong pera, ang bilis! Yung reward na ako doon. Yung reward mo pang nahabol niya. Ganun yung ano sa akin. Pastor. Amen. So, ang ganda. Tama. Parang ganun. Ang ganda na. Okay, tama. Anuin ko lang yung ano ni Brother Archie ha. Yung faith ni Brother Archie, sinamahan niya kasi ng ilustrasyon. Maganda yun. Di ba sabi nga niya, sa anak niya, kaya sa sumusunod, nahabol dahil sa reward. No? Sa bata, ganun yung ano niya, pananaw. So, pagdating sa faith, mas lalo nating pagigihan yung paggawa sa Panginoon kasi yung reward na yan is pang eternal yan. Pang eternal value, hindi temporal. Kaya nga, ang ganda yung sinabi ni Brother Archie, yung inilustrasyon niya, lahat ng sakripisyo, pagtitiis, paghihirap, no? Sa reward ng Panginoon, hindi lang sa spiritual, ibinigay nga eh. What more yung paglilingkod sa Panginoon? Yung pangako ng Panginoon, di ba, sa dulo, yung pananabik, yun ang dapat patuloy natin pananabikan, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi nga, mayroon siyang dakilang reward, yung putong na gantimpala. So, masaya si Brother Archie na na-rewardan sa ng Panginoon ng anak, nagkaroon. Mas higit yung i-reward sa atin, yung reward dyan na buhay na walang hanggan kasi. So, yun. Napakaganda yung illustration ni Brother Archie. I-divert lang sa spiritual. So, thank you, Brad. Salamat. Na-advance pa yung happy Na, si Father's Day. Sistine na. Father's Day bukas. Sistine na. Sistine, no? Ito yung hinihintay natin kasi 2 linggo tayong ano. Sis, sa'yo na ang ano, malakasan mo. sa'yo na ang oras. Malakas na Kaya yan. Archie. Malakas na yan. Hindi malakas na. Ayun. Mm. Mm. Pero thank you sa pagkatapos. Amen. 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 Aha. Oo. Oo. Mm. naging matuwid yung ano
Amen. 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 Ng Panginoon. Amen. Amen. Mm. Amen. Amen. Magaang na buhay. Ang reward mo. Ganda mo. Amen. 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 Mm. Agenda. Decision. Mm. Ito na kikisampu. Ito na kikisampu. Amen. Amen. Mm. Nakakita naman. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Yes. Amen. Yes. Amen. 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 Grabe no? Thank you Lord. Thank you Jesus. Sis, may crown ka na, sis. Tagtag ng pasyo. Ayan, Jenny, kilala meron ka ng si crown. Wala ka ng si bus, Kinalabiga. Thank you sis. Salamat sa insight. Saksiyan kung paano si Chini, nag-aaral pa lang siya ng midwife, naglalabada si Chini dyan kay Jenny. Para Grabe. nagpamasahe lang siya. Ngayon, Christian na rin si Ang ganda. Sis Nel. So, Kaya ang sakripisyo ng anak ko talaga, grabe. Yung nag-aaral siya ng midwife, hanggang sa nag-aaral siya ng Sis nursing. Jenny, may crown ka na. Ngayon, May crown kaya mo. sabi ko nga sa kanya lahat yan, mag-reward Kasi lahat na pagtagumpayan Kaya mo. nga kami Manila, Pastor, lagi na lang kami nagpupintuan. Tama. Sabi niya sa akin, Lahat ng sabi niya, pagtitiis "Mama, na yung aking pagtagumpayan mo, sugar Sis mababa Jenny. na." Amen. Sabi sa akin, ito Proud ka na. mababa daw yung sugar. Sabi niya, lahat ng mga, ano ko, lahat ng laboratory ko, sabi ko, mababa. Tingnan mo yung tsura niya ngayon, hindi siya gaya nung dati, ang taba-taba niya, di ba na, ano? Ngayon, okay na siya. Na, ang katawan niya. Amen. Sabi ko sa kanya, sabi ko, sis, totoo yun. Nung pag, Pastor, yung pag-uwi niya, Ate, hindi yung na pag- diet si Thank Sine. you, Lord. Vaccination sin eh. Diet talaga siya. Dami nga napapansin sis. Eh. Gumaganda ka at
Nauras Ano, ang pagkain. maganda yung katawan. So, ganun yung pabor ni Lord. Lahat Pastor, naman tayo. Sabi ko nga, Pastor, sa kanya. Sabi ko nga, Pastor, sa kanya, sabi ko, no, grabe talaga ang Jesus mo. Pabor Sabi talaga ko, ni ay, Lord. siguro talaga, grabe talaga. Nakaka-amaze siya. Ngayon ko lang sabi ko naintindihan. Kaya sabi ko, siguro talaga sabi ko, dinala ka niya dyan. Kasi sabi ko, dito kasi hindi ka ganyan, makapag-diet, laging stress ka. Hindi ka gaya din, sabi ko na, isa din sabi ko, kumbaga hindi ka na-stress sa biyahe. Dito kasi ang dami. Stress sa biyahe, stress sa trabaho, stress sa pamilya, lahat-lahat. Eh dito, hindi niya nakikita ko ng problema natin. Ganyan, siya na-stress, hindi ko sabihin sa kanya. Hindi siya na-stress pag biyahe, pag ano, sabi ko sa kanya talaga, mahal ka talaga ng Panginoon. Amen. Diyan ka talaga niya dinala kasi Amen. diyan na inano talaga ang buhay. Amen. Sabi ko sa kanya. Thank you, Lord. Kaya ang pananampalataya. Makikita Tama na yan. pananampalataya itong anak ko na ito. Kanya uungama. Malawak Okay, na ang salamat, no? binibigay. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nagbigay ng mga insight. So, napakaganda. Kahit ulit-ulitin mo ito pagbasa, napakaganda yung promise ni Lord dito. So, marami din ako natutunan sa mga sinasabi niyo. Okay. So, yung lahat ng mga nasabi niyong insight, kahit kami mga pastor, kailangan din namin kalakasan. So, dahil saan kami kumukuha ng kalakasan, sa inyo rin mga nasasabi. So, ganun yun. So, ulitin ko lang ng kunti, may dagdag lang din ako. Totoo yung sinabi ni Apostol Pablo. Kasi itong time na ito, sulat ni Apostol Pablo, ibig sabihin, ito yung malapit na sa pupugutan ng ulo ng mga taga-Roma. Ibig sabihin, ito yung habilin niya sa mga mananampalataya na dapat tularan. Kaya nga, ang sabi niya, nagbigay siya ng encouragement para sa lahat na sumusunod maging hanggang sa atin ngayon. Kaya nga, nababasa natin. Amen. Ibig sabihin, sabi niya, kung ako nga ay nakikipaglaban ng mabuti at tinapos niya yung takbuhin. So, tinapos niya. Ang kagandahan kasi doon, yung salitang tinapos. Kasi mayroong nagsisimula na hindi tinatapos. Oo. Kaya nga sa sulat niya, sabi niya, nagawa ko na ang lahat, tinapos ko na ang aking takbuhin. So yung buhay, spiritual life pala, naitulad tayo sa isang takbuhin na lumalaban sa race. Kaya ang tawag natin yung example niya na tayo na hintulad sa labanan ng isang takbuhin. Amen. Yung race. Kaya nga, mayroon dapat, yung race na yun, dapat maabot natin yung goal. Amen. So, kaya sabi niya, pinaglaban ko ng mabuti ang aking pananampalataya. At tumatakbo ako na tinapos ko. Kaya nga sabi nga ni Sis Marianet, maraming balakid, maraming obstacle, maraming hadlang habang tayo ay tumatakbo sa mundo ito. Natural, nandito pa tayo sa mundo ito. Amen. Maraming hadlang, maraming kaparaanan sisitad para i-distract tayo sa ating paglilingkod. Amen. Kaya nga, di ba sabi nga ni Brother Alci, naranasan niya ang hirap magtiis. So yun, sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan talaga natin maghirap at magtiis din. Kasi, kinakailangan may pagtitiis, yung tinatawag na perseverance, para maabot natin yung finish line. Ano yung finish line? Yung takbuhin hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, para maabot natin yung finish line, patuloy nating pananabikan yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi yung promise niya, pag natapos natin yung takbuhin, ang promise na doon, yung kung sino yung gumagawa na ayon sa kanyang kalooban, kung sino yung ipinaglaban ng kanyang pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, yun ang magkakabit ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yun, yung mga rewards natin na ginagawa natin dito, yung gantimpala, marami tayong reward na matatanggap pagdating sa langit. Kaya nga mayroong 7 years of tawag nito yung sa judgment of seat Christ, yun yung rewarding. Yung sa 2 Corinthians 5:10, lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo para tumanggap ng gantimpala ayon sa ating ginawa, mabuti man o masama. So yun yung kung nagkakaroon ng 7 years of great tribulation dito,
habang nagkakagulo ang mundo, tayo naman sa langit, nagkakaroon ng 7 years of rewarding. Yun yung mga lahat ng reward na yung nakikipaglaban sa pananampalataya sa Panginoon. Yung mga nagkakamit, yung nagtatapos. Kaya nga, di ba, kapag ang isang tao na sumasali ng takbuhin, pag sumasali ng paligsahan yan, anong unang iniisip niyan kaya sa sumali? Para manalo, At makarating sa magtagumpay, at magkaroon ng reward. So, ginagawa niya ang lahat. Para mabilis yung pagtakbo, walang hadlang, para manalo. Ang ginagawa niya, inaalis niya yung mga bagay na nakakahadlang. So, ganun din tayo, as spiritual, sa paglilingkod, kung ano yung mga hindrances sa buhay natin, yung mga hadlang, para tayo tuloy-tuloy sa pagtakbo sa ating Panginoon. Yun ang dapat bantayan natin, yung pakana ng kaaway ba? Na kailangan makapagtuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kami mga pastor, nagtuturo lang, pero yung pakikipaglaban sa pananampalataya, sa inyo na yun eh. Lahat tayo. Yun yung sinasabi na Apostol Pablo na ipaglaban nyo talaga ng mabuti, pakipaglaban at tapusin yung takbuhin hanggang sa marating natin yung goal na inilaan ng Panginoon sa atin. Ano yung goal? Papuntang langit at yung reward na inilaan yung mga gantimpala niya dapat makamtan natin. Kasi yun nga, inilaan niya ng Panginoon para sa mga tao na nagpapatuloy at namuhay ayon sa kalooban sa kanyang pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga, sinabi ni Jesus, Matthew chapter 7 verse 21, diba sabi doon, pag binasa nyo, hindi lahat ng tao ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, bagkus yung mga tao lamang na gumagawa ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya tama yung sinabi ni China kayo na ginagawa ang kalooban ng Diyos kasi maraming mga tao ngayon na gumagawa, ngunit hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kagaya din ng ilustrasyon ni Sis Grace kanina, may 200. Tama yun, biblical yun, sinabi ni Sis Grace. Matthew chapter 13 verse 7. Pag binasa mo yun, yung daan, yung 200 na malapad, yung isang makipot. Yun yung sinabi ni Sis Grace kanina na may mga taong naniwala lang, pero doon sila sa daan na malapad na maluwag. Sinabing maluwag, yung self-will pa rin ang ginagawa, ang sinusunod ng mga tao, at hindi yung kalooban ng Diyos. So, ito yun, no? Salamat. Napakaganda yung ano dito. Kinakailangan talaga, sabi nga ni Apostol Pablo, I have fought a good fight and finish the race and keep my faith. So yan ang pinaka-importante. Tapusin natin ang laban mga kapatid kasi habang nandito pa tayo, tuloy-tuloy pa ang ating buhay habang hinintay natin ang ating pagbabalik sa Panginoon. Kaya don't give up. Walang susuko. Yes. Hanggang maabot natin yung finish line. Kasi ang naghihintay yung buhay na walang hanggan, wala nang kamatayan at the same time. Kung masaya ako, masaya tayo na kasama ko kayo, mas lalo masaya kapag hanggang doon sa langit, sama-sama tayo nakikita. Magsama-sama pa rin tayo. Kasi lahat tayo magkakilala at tayong iisang pamilya na lang sa Panginoon. Magandang pangarapin yung buhay na wala nang pasakit, wala nang kasalanan, wala nang kamatayan. So, yun ang pangarapin natin, yung promise ni Lord talaga na makamtan dapat natin. So, anong gagawin? Ipaglaban ang ating pananampalataya hanggang sa dulo, hanggang sa maabot natin ang finish line. Kaya purihin at palakpakan natin. Salamat, no? Thank you, Lord. Napakaganda talaga yung mga napakinggan ko rin. Salamat. Grabe si Lord. Tayo po'y manalangin, no? Namimiss ko po rin. Sige, manalangin tayo sa ating Panginoon bilang pagtatapos. Hallelujah. Father God, minsan pa Lord, sa oras nito Panginoon, patuloy ka naming pinasasalamatan, Lord. Patuloy ka naming dinadakila at dinataasan. Maraming salamat talaga, Ama, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang aking panalangin, Panginoon, habang nandito pa kami sa mundong ito, Lord, kagaya ng sinabi ng mga kapatid ko, Panginoon, na ikaw ay nagtagumpay na Panginoon. Kaya walang dahilan hindi kami magtatagumpay doon kung kami lamang ay patuloy na magtitiwala
at manampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa aming pananampalataya na patuloy namin ipaglalaban, Panginoon. At hindi kami magpapadistract sa anong gawa ng kaaway, Panginoon. Ano man ang mga problema at pagsubok, Panginoon, ay dapat gawin lamang namin itong stepping stone, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng Espiritu, Panginoon, ng magpakumbaba, Yes, Lord. Espiritong may pagmamahal na pagsunod sa iyo. Amen. At tulungan mo kami talaga, Lord, ng Santong Espiritu na magawa namin palagi ang iyong kalooban, Panginoon. Amen. At sa aming paglilingkod, Lord, samahan niyo po talaga kami hanggang dulo, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, sa salita, I can do all things through Christ. Magagawa namin ang lahat ng bagay, Lord, kung kasama ka namin sa aming pagtakbo, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya sa iyo lamang kami nagtitiwala araw-araw. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy namin ipaglaban ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran sa lugar na ito, Lord. Unang-una sa buhay ng iyong anak, Lord, na si Sis Grace. Sa tahanang ito, Panginoon, ang patuloy mong pabor, Lord, hinihingi ko talaga, Lord. Ang patuloy mong proteksyon, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Ang pagpapalang financial, physical, spiritual, yung good health palagi, Panginoon, sa buhay. Mrs. Grace, Panginoon, Sis Angel, Panginoon, Brother Archie, Sis Jenny, Lord, sa kanyang mga kapatid, Lord, at sa buhay ni Sister Micah, Panginoon, Lord, sa panganay ni Sis Grace, sa kanilang kapatid, Panginoon, Yes. at sa buhay ni Gareth, Panginoon, Amen. ni Hotel, Panginoon, sa baby nila, Lord, Yes. ang proteksyon, ang pag-iingat mo sa kanila palagi. Yes, God. Panginoon, hinihiling ko po, Lord, na wala po talaga na mangyayari, Lord, na patuloy mo kaming lukuban, yung makapangyarihan banal na Espiritu, Lord, Amen. ang biyaya, maging sa bawat pamilya, Lord, ng individual din, Yes, Panginoon, sa God. buhay ni Sis Baby, Sis Marlet, Amen, Sister Lord. Helen, Yes, thank you. sila Mildred, Panginoon, Yes, Lord. Marianet, Panginoon, Yes. Sis Kimberly, Lord, sa lahat ng mga Yes, anak mo sa palingon, Panginoon, we declare, Yes, Lord, ang God. patuloy mong pag-iingat, ang proteksyon, ang pagpapalang, Amen, Lord. physical, spiritual, Yes, Panginoon, Jesus. higit sa lahat, maging sa Yes, God. paglilingkod talaga namin, Lord, na sa iyo lamang Yes, amen. nakabatay, Panginoon. Ang lahat ng aming pangangailangan Yes, ito po, salamat, patuloy na Lord. mag-provide, maging Salamat, Lord. sa lahat ng mga anak mo, Lord, Yes. ang pag-iingat at lahat ng mga anak mo, Panginoon, yung mga anak-anak ng iyong mga anak, Lord, sa bawat pamilya ay proteksyonan mo po talaga kami palagi, Lord, sa bawat oras, Panginoon. Yes, God. Nataas ko rin po, Lord, si Brother Archie, Yes, Panginoon. Jesus. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Amen. Mayroon kang plano, Lord, lahat naman ng bagay nangyayari sa buhay, Lord, mayroon kang Amen, purpose, Lord. Panginoon. Yes, Jesus. Tulungan mo po si Brother Archie, Lord, na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Kahit sa kabila ng naranasan niya ngayon, Lord, na floating sa Panginoon ng ilang araw, subalit na niwala ako, Panginoon, ito po ay bahagi ng kanyang paglilingkod, Panginoon. Para lalo pa siyang maging malapit sa iyo, ang kanyang relasyon ay lalo pang maging malapat sa iyo, Panginoon. At naniwala ako, Lord, after ng trials, after ng problems ay kasunod is blessing, Panginoon, Yes. sa buhay nila, Panginoon. Sa buhay ni Brother Archie, Lord, naniwala ako, Panginoon, na mayroong kami mga pabor na mga anak mo, Lord, na mula sa iyo, Panginoon, na makuha niya ng mabilisan, Lord, yung kanyang license, Panginoon. We declare, Lord, right now, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, by next week, Lord, makapagsimula sa ulit ng trabaho, Panginoon. Lord, talagang inihingi ko po, Panginoon, minsan pa, ang pabor mo sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa walang hanggang sawang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong ginawa at katagumpayan sa gabing ito, Panginoon. Bigyan mo kami palagi ng espiritu, ng kagalakan, kapayapaan, matulog kami ng mahimbing, Lord, at patuloy namin maranasan ang iyong dakilang presensya sa aming buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, sa iyo lamang ng kaluwalhatian at karangalan, ang lahat ng papuri at pasasalamat, tanging sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Okay, next scripture natin sa sa Hebrews chapter 10 verse 22 to 23. Hebrews 10, Mm. 22, 23. Oo.
Hebrews 10, 10, ano? 22 hanggang 23. Hebreo. Tapos 23. Hmm. 10, 22, 23. Sa mga taga